mga hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Hanggang sa mga oras na ito, ha? Hanggang sa mga oras na ito. So, paano ba natin sisimulan ito sa sobrang dami? Hindi. Kaya nga nag-ping tayo ngayon dalawa eh. Kaya nga nag-ping tayo eh. Napansin ko bigla. Ganun ba? Ganda sa TV, oh. Ayaw nga, Dapat pala lagi tayo naka-pink eh. Ay, talaga naman, oh. Simulan siguro natin sa... Yung latest. Yung latest. Pababa. Yan, Okay, sige. Ang latest po, mga kababayan, baka hindi ho ninyo narinig. Aba, mayroon na tayong bagong Senate President. Aba? Hindi na si Senate President Chis Escudero? Hindi na po. Sino na? Nagbabalik na po ang... dati na rin po itong Senate President Tito Sen. Tito Soto. Ayan. Bakit ano nangyari? Ay, nanumpa na nga. Oo. At Kasama niya maganda naman tingnan kasi ang mismong nagpanumpa sa kanya ay ang kanya pinaltan. Former Senate President Chis Escudero. Ibig sabihin, nagkaroon ng isang maginoong pag-uusap ito. Yes. Alam mo naman dyan sa Senado, sa tagal na nating pagko-cover niyan, ay talaga namang walang permanent dyan sa posisyon na yan. Sabagay, kahit naman saan, di ba? Anytime ay pwede kang mapalitan dyan. So dito, napalitan na po ang Senate President. Yes. Kumusta naman ang Speaker of the House? Speaker Martin Romualdez. Sino naman ang pumalit sa kanya? Wala. Matatag na. Wala pa? Wala. Hindi pa? Alam mo, dyan sa Senate President, sa Senate, kasi 24 lamang yan. Madali talaga. Para ka nagpapalit lang ng sapatos dyan. Kasi magbubulungan lang. Para ka nagpapalit ng sapatos. Ganun ba? Kapag sapatos sa sikipan, naluwagan, sintas. Andali. Pero sa Kamara kasi, sapagkat yan ay 300 mahigit. Madami kang dapat kausapin. Marami kang bubuin dyan. So bago ka makarating dun sa panghuling kakausapin mo, mahaba-habang panahon na. Yes. Ayun. At saka, ano kasi dyan eh. Anong tawag natin dito? Kailangan mo ng mga at least 160, almost, mga 170. Ayun. Para safe ka na ikaw ay maupo bilang Speaker of the House. Kaya sa tingin ko parang pahirapan din yan. Maliban na, dyan kasi sa Kamara, napakalaki ng say ng presidente. Aminin man o hindi, napakalaki ng say ng presidente para ikaw ay mapili bilang Speaker of the House. Kaya naman pala, Jen, ha? Iwanan muna natin to sandali, yung Senado, ha? Yung pagpapalit. Kaya naman pala biglang napasugod sa Malacanang si House Speaker Martin Romualdez, Jen. Sumugod ba sa ngayon? Sumugod. Sumugod siya. Yan ang latest. Yes. Pumunta ngayon. Pumunta. Ang problema, wala ang Pangulo eh. Ando naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Akala ko sumugod sa Cambodia, sumunod agad. Hindi naman. Kasi matatandaan nyo, nandiyan yung statement, di ba? Itong linggo, kahapon, naglabas ng matinding statement si Executive Secretary Lucas Bersamin laban sa House of Representatives. Totoo. Na maaaring makagimbal at maaaring isipin mo, ano kayang balak may gawin? friction, may friction na yung dalawa, no? Ipakita mo nga. Ang sabi niya doon sa bandang huli, clean your house first, ha? Unahin nyo muna ang inyong bahay. Clean your house first. Kasi ito ay nagsimula dun sa plano ng mga congressman na ibalik sa Malacanang yung National Expenditure Program. Yes. Yung ginawa nila, pinagpuyatan na pondo dapat na ito ang pag-aaralan. Yung NEP. Yung NEP. Pagdating sa Kamara, sabi, ano ba namang gawa ito? Sabi ni Congressman Ronnie Puno. Yun na nga. Parang ginawa niyong basura ito eh. Ha? Mabibigat din yung kanyang mga sinabi. Ang dami niyong, dito, siningit niyo. Gusto mo bang balikan natin yung sinabi ni Kong Ronnie? Tapos Kasi alam ko may bagong state, mayroon ding boses si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ganun ba? Sige nga. Nai-ready ba, Direk? Yung balikan nga natin yung boses ni Deputy Speaker Ronnie Puno noong kanilang press con ukol dito sa plano. Para magkaroon tayo ng malinaw na background. Yan, Kasi masyadong madaming pangyayari. Baka tayo malito eh. Yan. So una,
nagpalit ng Senate President. Oo. Pero bago yon, hindi yun ang nauulinigan natin eh. Oo. Ang nauulinigan natin, baka dito sa Kamara. leadership ng Kamara kasi Oo. nagkaroon nga ng away. Ha? Totoo. Hindi man away, parang palitan ng maaanghang na salita. Yung... O anong una ba sinabi ni Congressman Ronnie Puno? Sige nga. Dito nagsimula lahat eh. Oh. Ha? Pakinggan nga natin. Meron? We don't want it to appear that we are not accepting the rightful recommendations of the DBM, and on the other hand, we do not want to be accused of also of replacing or amending by errata a huge portion of the national expenditure program. In good conscience, we cannot begin deliberations on this national budget, and we owe it to all of you that that this is allocated properly, transparently, free of corruption, and we believe that at this point, the national expenditure program submitted by the DBM falls short of that standard. Wala dyan yung mabibigat yung sinabi. Yung nandito yung sa mga naunang pahayag eh. Number one, nasa number one, yung sinabi ni Oh. Deputy Speaker Ronaldo Puno, yung inilalarawan niyang basurang trabaho. Oh, tapos sabi niya, parang may nabanggit pa siyang useless, parang ganun ba? Ito nga, itong number one. Kung meron kayo dyan. Parang mabait na yung statement dyan eh. Ito, nangunguna yun. Number one eh. Ha? Bakit wala? Sayang. Anyway. Yung kay Bersamin, yung... yun yung pinakita natin noong nakaraan eh. Malambot yung yan eh. Meron siyang mga naunang pahayag na sabi niya, medyo mabibigat eh. We have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. Yan. We have to practically redo the entire submission to us. Mantakin mo yan, Buong i-revise. And we do not want to be suspected. Ito na. Ito yung pinakamabigat. Hindi kami, dapat pag ayaw namin na kami mapaghinalaan of any untoward action. Yan. So parang pinalilitaw nila rito na parang may mali. Kapag tinanggap namin itong inyong sinumiting itong NEP na ito. Kami ang masisisi. Ayun. Dahil dyan, umattend pala ng budget hearing si Executive Secretary. At doon nagsalita rin siya. Ayan. Ang sabi niya, thank you, Mr. Minority Leader. We came here in good faith. Yan. Any part of statement is our statement. Ayan yung pinapaliwanag niya kung ba't siya naglabas na statement. Institutional. Separation from HOR. Yan, meron daw yan. Yung ambush interview sa kanya, meron tayo. Sige. Para makasabihin, sorry, ikaw lang nagsabi niyan eh. Pakinggan natin ang sagot ni ES Lucas Bersamin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Minority Leader, for raising this up. It's the elephant in the room. But we came here in good faith. We just would like to emphasize that any part of that statement is our statement. We will not shirk from that or avoid the impact. But we would like to emphasize today that that statement was more to stress our institutional separation from the House of Representatives. Some of whose members, and I hope it is not the majority, have expressed some made some statements that we in the cabinet considered to be against institutional separation of powers or institutional to raise the confidence in our institution. So we came up with that statement. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to
rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. We come here seeking your support for our institutional budget. So I think that is all that I can say at this time. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Ayun. Wala naman palang masamang tinapay. Ha? Gusto lang daw nila ipahayag yung kanilang Meron siya mas maganda sinabi sa ambush interview sa hallway eh. Sayang hindi na ginamit natin. Mababait talaga ito taga-production natin eh. Eto pa. Dahil dyan, pumunta na mismo si speaker sa Malacanang dyan. Yun na. Yan ang sinasabi mo ngayon. Doon siya nakipag konfrontasyon. Pero hindi rin konfrontasyon dyan eh. Nakangiti na silang dalawa rito eh. Nagpa-picture pa eh. Ayun ang sinasabi ko. At ang sabi niya rito, importante nagkakausap eh. On behalf of the House of Representatives, I thank President Ferdinand Marcos Jr. for his understanding and his call for calm. We also acknowledge the dedicated work of the Cabinet in preparing the National Expenditure Program. If our deliberations have caused any discomfort, we ask for understanding. The House's duty is not to cast blame, but to ensure that every peso in the budget is transparent, accountable, and truly for the people. We recognize that there are issues that must be addressed, and we begin by putting our own house in order. Walang exempted, kasama kami dyan. Yan. Dapat ang aminan. Ha? At the same time, we stand firm in our partnership with the executive under the leadership of the President to strengthen the budget process and to make sure that government resources are used wisely and well. This is not a clash of institutions. Yon, walang clash. Walang away. It is a partnership in accountability and service. The House stands united with the President and his cabinet to restore trust, ensure transparency, and deliver a budget that is credible, acceptable, and beneficial to every Filipino. Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez extend a warm reception. May kasalan. Reception, kain na. Naghanda pa? Warm reception. Tama din naman yan. Mainit ang pagkain. Warm reception to Executive Secretary Lucas Bersamin during a courtesy call at the Speaker's office in the House of Representatives Monday morning. Sa opisina pala. Sa office of the Speaker pala. Kaya pala nandun kanina. Tama. So hindi siya sa Malacanang pala. Nagkamali po tayo. Also in the photo are Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan. Deputy Speaker Christine Singson Mihan. Committee on Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing. And Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco. Ayon. At sa mga comment, sabi ng mga netizen, Ayun. Nagkausap na pala sila. At least maganda. Importante. Ang malungkot kasi, Nelson, nauna kasi hugas kamay eh. Diba? Kaya doon sumasabit eh. Kata-kata, wala rito si Congressman Ronnie Puno. Ayun. Na siyang naunang nagsalita ng mga mabibigat na pahayag, di ba? Tama. Katabi pa niya yung si Kong Pipito Alvarez ng Palawan. Mga may edad yung nandun. Ang katabi sa kabila naman si Kong Janet Garin. So kung sa Senado ay hindi nahilot, ang tawag dyan, di ba yun? Nahilot ba yung problema mo? Naayos. Hindi naayos ang problema ni Senate President Chis Escudero para manatiling Senate President, nagapang no? Tawag na nila, kudeta. Yun na nga, nagtagumpay. Pero hanggang ngayon hindi malinaw kung ano talaga ang reason bakit nagkaganon. Ang number one na reason dyan, wag na, ito, ano naman alam naman natin kung ano mga nangyari. Una, dinadawat kasi si Senate President doon sa isang kontratista. Yung nag-donate sa kanya. Okay. Nandun pa rin yan. Pangalawa, si Majority Floor Leader, sino ba yun? Si Joel Villanueva. Dinadawit din nakakaladkad din siya. Sa flood control. So, nagkaroon sila ng parang bahid ba yan? Bahid? Na pwede nilang ipagkumpinse sa ibang senador na hindi kailangan nating magbago ng pamunuan. Ang problema dito ay
papaano yung mga nasimulan. Halimbawa, yung nasimulan ng Senate Blue Ribbon Committee, parang ituloy nga naman yan. Pero anong ang nangyari lang kasi ngayon, Nelson, ang pinaltan lang pro tempore at saka majority leader. Ang pro tempore ay Senador Ping Lacson. Yes. At saka ang majority leader si Mig Zubiri. Ang natanggal Jinggoy Estrada at saka yung Joel Villanueva. Silang tatlo. Yes, Senate President. Yes. So sila ay magiging minority. Pagkatapos noon ay sinuspend na po ni Senate President Tito Sen ang session sa araw nito at babalik na raw bukas alas 3 ng hapon. Ang tanong na lang dito, magkakapalitan din kaya ng committee chairmanship? Lalong-lalo na ang mainit na usapan ngayon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Yan ang malaking tanong, di ba? Sabi ng mga kakilala ko dyan, Nelson, Tsak yun. Tsak yun! Tsak yun. Tsak yun! Yes. Talaga naman. For sure, sa English. For sure? For sure, magkakapalitan yan. Hindi lang natin alam kung sino ang iuupo. At kung paano magiging takbo. At saka si Senador, kasi teka lang, mayroon pa tayong pangalan ng 14 ba? 15 na pumabor? 15 daw sila. Yun. Pero hindi po inilalabas ang pangalan. Wala pang nilabas. Kasi baka kako doon sa botohan, binanggit ang mga pangalan ng 15 eh. Oo. Wala ba? Wala pang inilalabas Pero sa production. Sabi siya, nakuha nila. Sige. Yan Sino? 15 ba na pumabor sa pagiging Senate President po ni Tito Sen ay una, Bam Aquino, Pia Cayetano, J.B. Ejercito, Win Gatchalian, Riza Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Mark Villar, Camille Villar, at Mig Zubiri. Ayun! So yung mga hindi pumirma, ibig ba sabihin na sila ay magiging minority group? Kasi nagpahayag na si kanina, si Jinggoy, at saka si Senador Joel, at saka si dating Senate President Chis Escudero ay magiging part ng ng minority group. Yun na nga mangyayari dyan. Bagay, yung Chis yun, ay siyam na senador na hindi pumirma. Ayan, ito pala yung mga hindi pumirma. Alan Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Bongo, Marcoleta, Marcos, Padilla, at Villanueva. Ayun. So, ibig mo sabihin yung siyam ay magiging minority group? Posible. Ganyan na. Ayun. Ganyan na. Unless sasabihin mo, hindi, doon ako. Kasi kung gusto mo mag-majority, edi sana bumoto ka sa Senate President. Ayan, diba? So, yun po, magkakaalaman kung magkakapalitan ba ng leadership, ng committee chairmanship. Eto ngayon. Yan. Sige. Eto, buti na lang. Buti na lang, at bago pa matapos ang pangatlong pagdinig. Third. Ay marami na pong nabulgar dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayan, may mga nabanggit na pangalan Unahin na natin dun sa pinakamabigat, ha? Yan. Kasi dun sa mga district engineer, nagkabukingan na dun eh. Pero ang bago kanina, kumanta na rin si sabi ko na nga ba dyan eh, yung tahimik na yon, si Alan Arevalo. Alan Arevalo? Yung yung sa Wawaw. Si Wawaw. Nagturo na siya. Hindi, lang ako, ginagamit lang yung lisensya ko. Napilitan lang po ako eh. Ginamit lang po yung aking lisensya ni Sims eh. Si Sims naman, umamin din. Yes, yung babae naman. Ginagamit ko yung si Sims. Kung minsan yung akin naman, pero ayun na nga, hindi mo kami nagtatayo. Yan po, eto, yung katabi ko. Ang gumamit daw ay yung Bryce, Bryce Hernandez. Sa utos, sabi naman ng Bryce Hernandez, inutusan lang po ako ng Bryce, nung aking boss eh. Si Alcantara. Si Henry Alcantara naman. Sabi naman ni Henry Alcantara, hindi yan totoo. Hindi po yan totoo. So doon ang deadlock, doon sa dalawa. Yan. Pero mula doon kay Wawaw, kay Sims, hanggang kay Bryce,
Lahat sila nagkakasundo na talagang may perang pumupunta. Yes. At may project na na-award na hindi naman ginagawa. Ghost project. Ang pera daw, ang lalagyan sinalaki ng noodles eh. Oo. Yung puno-puno daw yun. Box ng noodles. Yes. Oo. Kaya Hindi ko lang alam kung isang peraso ng noodles yun o yung... Iwanan natin yan. Doon nagkakaturuan. Doon kasi, confirmed na yun eh. Yes. Kasi lahat sila aminado eh, di ba? Oo. Doon lang na-stop kay Alcantara dahil hindi daw Doon siya sa dalawa. Sabi isa naman, hindi. So, kumpirmado na Siya natin. na nakakaalam nun eh. Mula sa kontratista hanggang doon sa isang deputy. Oo. District engineer. Eto naman, mga kababayan. Yan. Ang pinakamabigat na nangyari kanina ay yung pagsasalita na mag-asawang Diskaya. Yan. Kasi this time, may dala-dala na silang sinumpaang salaysay. May affidavit. Babaliktad na sila, no? Oho. At sila po ay kumanta na. Wow. Kumanta na sila. Alam mo ba kung ano ikinanta? Nako, marami hong nagulat dito. At marami nang nagbigay na reaksyon, ha? Tama. Mamaya, isa-isahin din natin yung mga... Wala doon sa listahan. Dapat kinumpile na natin lahat ng may reaksyon doon sa nabanggit na pangalan. Oo. Dito ay sinabi nila na noong una ay sumasali lang sila sa bidding. Oho. Pero hindi sila nananalo. Lugi sila dyan, ha? Yes. Abonado pa nga rin. Nagkakautang-utang pa sila. Pero nung mga nauna, may mga project sila, hindi pa sa gobyerno. Diba? Nung nag-gobyerno sila, ay hindi sila manalo-nalo. Bakit kaya hindi tayo manalo-nalo? May lumapit daw. Hindi, kasi ganito ang problema nyo. Kailangan nyo, nagbibigay kayo. Ganyan. Ganito ang kalakaran dyan. Ha? At doon ang nagsimula. Mula nang sila ay magbigay ng 25%. 25%, diba? Iba-iba. Magkaiba-iba naman ata. May 30% at kung ano-ano pa. At dito ay nagbanggit na po sila ng mga pangalan. Sino-sino yung binigyan, ang tumanggap, etc. etc. Marami hong nabanggit na mga pangalan ng mga congressman, ha? Pero ito, siyempre, hindi yung ibig sabihin na totoo na kagad ito, ha? Ay, hindi po. Huwag kagad tayong magiging judgmental. Pati yung opisyal ng DPWH, may andyan din yan, may nabanggit din dyan. Lahat ng ito ay, ano pa ito? Paratang, bintang pa lang yan. At ito ay dadaan pa sa korte. Yan, kung talagang may mga ebidensya. Yung paratang ay madali, pero para patunayan mo yung paratang mo, yan ang ay iba mahirap. po yun. Kailangan may mga dala-dala kang ebidensya. Ha? Yan. Ang una niyang binanggit dito, Jen, ito hindi ho sa pagkakasunod-sunod ng testimonya niya. Ha? Batay lang dito sa nakalap nating kopya, nabanggit Terence Calatrava. Ha? Dating USEC ng DPWH. Ano yan? OPAB. Office of the President. Assistant for the Visayas. Ano kayang kinalaman nito sa mga project? Nabanggit ho ang mga congressman. Eto na, isa-isahin natin, ha? Ulitin natin. Base lang po ito sa salaysay nila. At hindi natin pwedeng sabihin na totoo na nga ito. Roman Romulo ng Pasig. Jojo Ang, Uswag, Ilonggo Party List. Patrick Michael Vargas, Quezon City. Juan Carlos Arjo Atayde, Quezon City. Pero dito ang sinasabi ay yung tatay daw ang yung si Art ang nakikipagtransaksyon daw. Nicanor Biriones. Nako, si Kong Nikki. Ikaw na naman, yung nanonood ng sabong sa house. Representative Marcy Teodoro na Marikina. Diyan medyo may tanong ako dyan. Yung kay Kong Marcy, kasi that time, mayor siya eh. Hindi sa congressman that time eh. Kaya nga. Ang kongresista dyan, si Bayani Fernando pa eh. Ganun ba? Yung sinasabi niyang taon na yan. Yung asawa. Hindi, ang asawa, hindi, alam ko si Kong Marcy ay mayor that time. Hindi sa, aywan ko wala siyang pinaliwanag kasi tungkol kay Marcy Teodoro eh. Hindi na nakwento Binanggit lang niya Anyway, wala pa namang, konti lang naman yung naikwento niya rito. Florida Robes, San Jose del Monte, Bulacan. Yan, dating kongresista ngayon, mayor na ng San Jose yan. Eliandro Jesus Madrona ng Romblon. Yan, si Kong Budoy. Benjamin Agaraw Jr. Lorenzo Noel, Anwaray Party List. Reynante Arrogancia, Quezon. Marvin Rillo,
Quezon City. Nako, yan. Leody Tariela. Nako, yan. Teodoro Haresco Aklan. Antonieta Yudela ng Zamboanga, Sibugay. Si Leody Tariela, Mindoro yan. Tapos yung Chody, kasi nakalagay doon sa atin, magkarugtong. Leody Tariela, Mindoro. Tapos si Ted Haresco, Aklan. Yan. Din Asisio, Caloocan. Marivic Copilar, Quezon City. Ayan. Wala daw silang magawa kung hindi sila makikiayon kasi pagka may project, nandiyan yung project yan. Hindi sila makakolekta kasi gigawan sila ng mga mutual termination. Lalagyan ng kaso, may right of way issue, hindi nga sila makakasingil, hindi matatapos yung yung proyekto, malulugi sila kasi patagal na patagal. Paano naman nabanggit yung pangalan ni na speaker at saka ni Kong Saldico? Kasi daw ganito. Yan, Sa usapan daw nila, ang pinaka nakita ko rito na close nila dyan yung nakakasama nila sa inuman no? Yun daw sa may BGC. Sino ba yun? BGC? Si congressman yan Hindi mo man Hindi ko naulinigan Marvin Rillo. Si Kong Marvin. Yun yung nakakausap nila. Si Batman, kung tawagin yan. Nakapagka daw nalalasing. Pero iwan ko lang kung nagkamali ako, kasi yung iba, nakakausap nila ng personal. Pero dito kay speaker at saka kay Saldico, kino-quote lang daw ng mga kausap. Yun nga, ito parang para sa taas daw ito. Lalo na kung ang project ay insertion. Yes. Ibig sabihin ay may may karga na. Pero wala talaga silang tuwiran sinasabing direkta nakausap nila si speaker o kaya si Kong Saldi, kundi ang sinasabi lang doon ng mga kausap nila, para sa taas to. Congressman nga. Yun na nga, para sa taas daw to. Na tinutukoy nilang taas, yung boss na yun. Example. Si speaker at saka si Kong Saldi. Example, ang kwento nila kay Roman Romulo, 35%. 30%. Kasi 5% kay Roman Romulo, 25% dun sa taas daw. Sa taas. Kasi hindi daw mapapondohan yun kung walang... Yun na nga, doon sa insertion. Yes. Yun ang kwento nila. At mabanggit din na mga opisyal ng DPWH, Yan. Eto na. Yung iba rito nandyan sa pagdinig kanina. Regional Director Eduardo Virgilio. Region 5 DPWH. Director Ramon Ariola. District Engineer Henry Alcantara. Lagi na ito. Yusek Robert Bernardo. Ayan, retired kasi wala na sa... Wala na ito. Naalis na District Engineer Aristotle Ramos, Metro Manila First. District Engineer Manny Bulusan, North Manila. District Engineer Edgardo Pingol, Bulacan. District Engineer Michael Rosaria, Quezon 2nd District. Ayan. Ang pinakamataas ata yung yung Yusek, yung Bernardo. Pero kasi marami silang project buong Pilipinas konti lang yan. Kulang yan diyan. Bagay. Pero base lang kasi yan sa kwento nung mag-asawa. Ang nangyari daw dito, Jen, sa kanyang kwento, kasi bakit ngayon kayo nagsasalita na? Kasi di ba ngayong naiipit na sila at na-press daw yung kanilang pera. Yun nga raw, na-press na raw yung asset nila. Bagamat wala pang utos ang Anti-Money Laundering Council. Tinext daw niya ang mga ito. Pinesting nga raw na kumaari ay pahiriman siya ng pera. Total, may mga naibigay naman siya noon, di ba? So, ang ano niya ay at least baka tulungan siya. Ni isa daw walang nagre-reply. Ang tumugon natin yung sa Bicol. Kasi di ba yung Bicol daw, ibinalik daw yung yung kanyang pera, di ba? Yung sa Bicol. Yun lang, mag-isa lang. Sabi niya, wala naman akong kapera-pera na presyong ko. Baka naman pwedeng mangutang ako sa inyo. Kahit man lang yung nakuha niyo sa akin, utangin ko muna. Ibalik yun na lang sa akin niya, parang gano'n. Ibabalik din. Nag-ano yun daw yung isa. Pero tinatanggi din niya. Yes. DPWH yan, di ba? Mabigay, Region 5 yun, sa tama. Bicol. Tinanggi niya, wala daw ganun. Pero ang sabi nila, hindi, yung driver po ang kumuha. Meron kaming CCTV. At ito daw, Jen, ang ebidensya niya rito ay meron siyang ledger. Yung personal ledger mga voucher. Yes. Kasi para sa accounting niya ng kumpanya. Totoo. Makita mo kung saan pupunta yung pera.
Pero bagamat wala naman daw pirma yun, ledger lang niya, personal niya. Parang monitoring. Makikita mo naman yan sa mga petsa-petsa. Pinaano daw niya, pinasus, sa pinadusus tecum. Para isubmit. Isubmit, oo. Ngayon, ang dami ngayon ng reaksyon. Yeah. Pero bago natin ilatag, isa-isa niya mga reaksyon na yan, ay isangkot natin ang ating mga kababayan. Kasabwat sila dyan? Kasabwat. Hindi. Magbigay ho kayo ng reaksyon. Hindi po kayo kasabwat. Ay, nako, ang ating pagkasalu-saluhan, may kinalaman po sa ating Vox Populi. Ito po, naniniwala ka ba sa mga pangalan na ibinunyag na mag-asawang Diskaya na may kinalaman sa anomalya ng flood control? Kung ang sagot niyo po ay opo, naniniwala ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay hindi ako naniniwala dyan, imposible.